Annyeonghaseyo. So ngayon, magre-react tayo sa episode 15 ng True Beauty. Ito ay magsisimula doon kung nasaan na siya. Nandun na siya sa US. Diba kasi yung last scene nung 14 is nasa airport sila. Hinatid ni Jokyung at ni Sujun si Suho papunta ng US kasi diba yung tatay niya nasa US sa ospital. So nag-undergo ng brain surgery dahil nga dun sa brain hemorrhage niya, diba? So, nandoon na siya sa US. Okay. Nasa ospital na siya. Kadarating niya pa lang ng ospital. Doon yung tatay niya. Comatose ata yung tatay eh. Oh, comatose? Tingnan to si Suho. Kahit may tampo siya sa tatay niya talaga. Sinet aside niya yung tampo niya, yung galit niya. Ayan. Hindi siya comatose pala. Sorry siya sa tanak niya. Yung tatay niya sabi na akala niya siguro hindi na siya magkaka-chance na makapagsabi ng sorry kay Suho. Alam niya kasi din kan tatay, di ba? Na talagang may fault din siya kung bakit nagkaganyan si Suho na parang nag-fold yung pakikitungo sa kanya. At least, di ba, na gumaan yung pakiramdam niya na nakita niya na okay naman kahit papano yung tatay niya. Samantalang si Jokyung ayan, nag-iintay. Kasi di ba ang time difference ng Korea at ng US iba. Nag-alarm siya ng 3 AM para na makausap niya si Suho. Tumawag siya kay Suho. Oh, nag-iimpake si Suho. Babalik ng Korea si Suho. Okay, siguro okay na yung tatay niya kaya babalik na siya. Magkikita na naman ulit sila ng Jokyung. Masaya si Maring Jokyung, oh. Diba? After a month, diba? Meet sila sa airport yung ni Jokyung. Kakaiba ngayon ang itsura ni Suho, no? Talagang iba yung itsura niya. Ang cute. Gwapo. Talaga, yan na naman ako sa gwapo. Kahit talaga kailan, no? Pag nasa screen si Suho. Okay na. Nasa emergency ulit? Nasa operating room ulit yung tatay niya. Oh no! Why nga? Di ba dapat uuwi na siya? Kaya hindi siya nakauwi. Hindi sila magkikita ulit ng Jokyung. Nag-bleeding ulit kaya inoperahan siya. Yung tatay niya So, awa naman. Ibig sabihin, hindi siya nakauwi. Marin Jokyung excited pati. Nasa airport na nag-aantay. Ibig sabihin, hindi makakauwi. Ibig sabihin, hindi makakauwi si Suho. Hindi talaga siya makakauwi kasi yung tatay niya nasa hospital pa din. Akala siguro mag-discharge na, di ba? Kaya uwi na siya. Samantalang si Jokyung, lahat ng arrivals na dumating, wala pa rin si Suho. Hindi niya pa ata alam na nangyari yun sa tatay ulit. Nag-iintay. Okay. Ito ata yung comatose na tatay niya. Oh no! Walang chance na makakauwi siya. Ayan, balik school na si Jokyung. Last year na ata nila to sa high school. So, ayan, magkakaklase ulit sila. Magkakaklase ulit si Jokyung, si Ankyu, at saka si Taeyeon. Si Suha. Pati si Himen, kaklase pa rin nila. Ayan diba? Yung trio. Okay. Wala si Sujin kasi nag-drop out daw. Siguro dahil nga hindi na pumasok dahil sa nangyari sa kanila ni Jokyung. Naking concern din si Himen kasi nga wala pa si Suho kung kailan daw makakabalik. Studios ngayon si Jokyung nag-aaral. Yan, mahirap no. Pagka malayo kayo sa isa, nag-a-adjust kayo pareho sa time. Ting kay Suho umaga, kay Jokyung gabi. Gabi naman kay Jokyung, umaga naman kay Suho. Kaya talagang time difference talaga, grabe. Pagka LDR, yun ang talagang magsasuffer kayo. And, syempre, magkalayo kayo sa isa't isa. Ang cute yan na naman ako sa cute. Ang ganda ng niya, side bangs lang yung niya. May sakit si Jokyung? Dahil siguro stressed out siya. Kasi syempre, di ba, nag-aantay ka sa boyfriend mo, nag-aaral ka pa, nag-aalala ka sa boyfriend mo, kung ano nangyayari. So, ganun din. Syempre, dalawa. Kung pwede nga lang siguro hatiin ang katawan niya Nati niya na. Tinawagan niya si Jokyung. Patay. Ayan. Malalaman niya nasa ospital yung boyfriend niya. Yung nanay nakasagot. Siyempre magtataka yan bakit nanay yung sumagot hindi si Jokyung. Nagulat. Nagulat siya na nasa ospital si Jokyung. Nag-aalala siya. Damn. Kasi dalawa ang aalalahanin niya pa yung tatay niya at saka si Jokyung. Kasi tingnan mo nagkakasimula pa lang ng relationship nila, ganyan na nangyari, di ba? Kung kailan sila nag-out na ng relationship nila, nagsisimula yung relationship nila, nagkahiwalay naman sila dahil lang nangyari sa tatay niya. Alangan naman, pero syempre, alangan naman pipiliin niyang magstay, di ba? Syempre pipiliin niya na sa tatay siya. Nakalabas na ng ospital sa Jokyung. Ang saya-saya niya, ayaw niyang ipalata kay Suho siguro na galing siya sa sakit or na masaya pa rin siya kahit paano. Oh my God, nakipag-break si Suho. Oh no! Okay. Si Suho nakipag-break kasi hindi niya daw alam kung kailan siya makakauwi. Hindi niya pa sigurado kung
kailan sila makakauwi ng tatay niya or magigising pa yung tatay niya. Feeling ko, kaya naging ganyan yung desisyon niya. Kasi nga, syempre, inaalala niya si Jokyung na nag-a-adjust sa kanya. Kasi syempre, pagtatawag siya, iba yung oras. And then, syempre, na-stress pa saka siguro kakaisip niya. At saka yung talaga yung long distance relationship, talagang napakahirap. Yung iba talaga nakakasurvive, yung iba hindi. Sila pa kaya na nagsisimula pa lang. Ang circumstances nila is, grabing stress kay Suko. Syempre, may sakit yung tatay, hindi niya alam pa, nakakomatose yung tatay. Kaya siguro ganun. Si Jokyung naman, di ba, nalaman niya na nagkasakit. Siguro, iniisip niya dahil nga nag-a-adjust sa kanya. Yung time difference nila, nai-stress sa school, nag-iisip sa kanya, layo sila. At saka si Suho, siguro iniisip niya, hindi niya maalagaan si Jokyung. Siguro gusto niya na ma-experience ni Jokyung ang buhay teenager. Syempre, di ba, yung height ng buhay natin is nasa high school, di ba? Siya, ma-hold back si Jokyung sa kanya. Kasi nga, di ba, nag-iisip sa kanya. Iniisip niya siguro, paano makakapag-enjoy ng buhay ng high school si Jokyung kung laging nag-iisip sa kanya, di ba? Kasi nasa US nga siya. Kaya nag-decide siya na makipag-break. Makes me feel sorry daw na wala siya sa tabi ni Jokyung. Syempre, kasi di ba, expect naman natin, di ba, pag may boyfriend ka, alagaan ka. Nagalit si Jokyung kasi ayaw. Bakit daw siya magiging feel sorry? Nag-overact lang daw. May point si Jokyung. Kung para ako ha, ayoko makipag-break. Kung ganyan naman ang jowa mo, diba? Hindi, seriously. Pero diba, para ako kung ako, ayoko makipag-break. Siyempre, mahal kita. Kung sa side ko mahal kita. Siyempre, mag-iintay ako. As much as possible, maghihintay ako. Mag-hold on ako. Kasi siyempre, part yun ng relationship eh. May mga pagsubok talaga. Pero siguro si Suho, ayaw niyang matali muna sa kanya si Jokyung. Kasi walang kasiguruhan kung kailan siya babalik eh. Kaya ganun siguro. Ito si Jokyung, ayaw makipag-break. Galit siya. Nabi pa na pwede mag-stay doon si Suho ng matagal. Basta magsisave off siya, pupunta siya doon. Ayaw ni Suho. Kasi para feeling unfair kay Jokyung. Ayan na. Don't skip school. Ayan, don't wait for my call anymore. And sleep well. Yan na, nagpaalam na siya. Siyempre si Jokyung mag-i-stressed out kasi kakaisip sa kanya rin. Kakaisip ng mag-a-adjust ng oras, di ba? Mag-iintayan sila kung kailan free si Suho, kung kailan pwedeng tumawag. Kasi nga, di ba, syempre, alam namang laging nakatungad naman si Jokyung sa cellphone. Syempre, may mga ibang priorities din naman yung tao. Kaya siguro nag-decide si Suho na mag-break up muna sila para at least, di ba, makapag-explore si Jokyung ng buhay niyang bilang high schooler. Kawawa. Yan ang mahirap pagka malayo kayo sa isa't isa. Yung long distance relationship, yung ibang tao nakaka-survive, yung ibang relasyon nagkaka-survive sa LDR, yung iba hindi kasi nga talagang yung difference ng oras, yung magkalayo kayo. Siyempre, hindi mo makikita, hindi nyo nakikita ang isa't isa. Nagkakasya lang kayo sa screen or sa call, sa text, sa messages, sa kung ano man ang form of communication nyo, doon lang kayo nagkakasya. Pero mas maigi pa rin siguro. Yun ang pinopoint ni Suho na hindi siya physically na nandyan kay Jokyung. Kung may girlfriend ka, gusto mo alagaan din yung girlfriend mo. Lagi mo nakikita. Yun ang hindi magagawa ni Suho. Kaya nakipag-break siya kay Jokyung. Sabi ko si Suho. Diba? Yung iyak niya. Pareho sila malungkot. Pero sa side ni Suho pagka magkalayo sila, mas ang affected si Suho. Jokyung may pamilya. Nandiyan yung tatay, nandiyan yung nanay, yung kalapatid niya si Hyekyung at saka si Jooyoung, diba? Tapos yung mga friends nila sa school. Samantalang si Suho talagang yun magsasacrifice ng grabe kasi tatay niya lang, siya lang, si Suho lang. Nasa US sila, malayo, diba? Mas masakit sa part ni Suho din, kaya mas malaki yung sakripisyo na gagawin ni Suho kasi nga diba, ikaw ba naman nagsisimula pa lang kayo, diba, naghirap ka na makuha yung pag-oo ng babae, pagsagot sa'yo ng babae, mahalin ka ng babae, in an instance na wala. So sa part ni Suho, mas masakit yun kasi wala siyang kasangga, wala siyang kasama, yung tatay niya sana kasama niya, kaya ano nangyari, diba, na sa ospital din, o kaya mas mahirap yung para sa part ni Suho, diba, si Jokyung may kasama siya, classmate, magulang niya. Parang gusto kong hihag si Suho. So, grabe sa iyo. Kawawa. Kaya, yun na nga lang, alaala niya sa Prince Comics, yung upuan na yan, kasi dyan naupo si Suho. Nawawala pa. Nilabas ni Mr. Prince. Tinapon na. Tinanggal na kasi papalitan. Yun na nga lang, alaala niya kay Suho, tatanggalin pa. Dyan lagi nakaupo si Suho, diba, pagka nagbabasa sa Prince Comics. Kawawa naman. Yun ang ano niya, yung spot ni Suho. Iba yung itsura nung Prince Comics. Wala nang chair nila na yung upuan lagi ni Suho. Kasi pinalitan na ng mga beanbags.
makikita na niya kung ano yung sinusulat. Ito yung part na to. Curious ako lagi. Ano nagsusulat si Suho, diba? Hindi naman pinapakita kung ano yung sinusulat niya. Now is the time na makikita natin kung ano yung sinusulat ni Suho. Nakita na ni Jukyung kasi. Natanggal kasi, diba, yung upuan. Nako-cover to ng upuan, diba? O yan, sabi dito, I'm not a crybaby. I'm Lee Suho. When will you finally remember me? On the first day of snow, I'm going to go to Namsan and make a wish hoping that you'll remember me. O, so nagulat siya. Naalala niya siguro. Sabi ni Jukyung dapat to sinabi niya. Naalala niya. Yung Lee Suho na bata, yun ang tandang-tanda niya eh. Ano niya daw malalaman kung hindi naman sinasabi? Siyempre, hindi naman talaga sasabihin sa'yo ni Suho. It's for you to find out. Siguro sabi ni Suho, diba? Kung nandiyan siguro si Suho, pwede pang sabihin niya. Paano daw niya malalaman kung hindi sinabi ni Suho? Ito na flashback sila ng kabataan nila. Ang cute. Ang cute naman nila. Sinabi ni yung batang Jukyung kung paano yung wish mo mangyayari on the first day of snow. Ay, iyo kaya siguro naalala niya na si Suho. Kaya nagpaalala kay Jukyung kasi na sinabi niya na pala kay Suho about dun sa snow. Means that everyone who sees the first snow should be happy. Totoo yun? Totoo ba yun? Punta tayo sa may snow, mag-wish din tayo. Yung first na nakasahod sa talagang unang patak ng snow. Unang patak ng snow ha. Ayaw maniwala ng batang Suho. Oh, okay. So, I'm going to Namsan siya. So, yung sinabi ni Jukyung kay batang Suho. Natandaan talaga pala ni Suho, no? Naalala ni Jukyung na si batang Suho lang naman ang sinabihan niya. Hindi daw siya makapaniwala na naalala ni Suho nung kabataan nila. Siyempre matalino si Suho kaya talagang maaalala niya yan eh. At saka feeling ko talaga yung batang Suho na yun, may kursunada na talaga yung sa batang Jukyung. Yun ang ano ko ha. May gusto na talaga si batang Suho kay batang Jukyung noon pa. Kaya talaga tatandaan niya. Basta about doon kay batang Jukyung. Umiyok si Jukyung. Diba? Mas masakit yung gano'n. Nag-take si Jukyung ng yung sisat. Gamit niya pa yung scarf. Yung knitted scarf na ginawa ni Suho. Okay. Ayan. Nag-snow. So ito, nangyari na to is a year na. So 1 year na. 1 year na rin wala si Suho. Ibig sabihin. Nag-snow siya. So don't tell me, pumunta siya ng Namsan. Diba? Pupunta yan ng Namsan kasi syempre, iintayin niya dun si si Suho. Diba? Sabi ni Suho, pagka first snow, pupunta siya ng Namsan. So, eto din, baka pumunta. Ayan nga, napumunta nga siya ng Namsan. Nag-message siya kay Suho. Kinukwento niya na nag-take siya ng sisa. Samantan si Suho, ito. Comatose pa rin yung tatay ni Suho. Opo, nagkakasya na lang si Suho sa mga pictures nila. Di ba mas masakit kay Suho? Alam natin na mahal ni Suho si Jukyung. Ito ang mahirap pagka ganyan. Ito sa relasyon, pag ganyan. Hindi mo alam kung ano nangyayari sa isang party. Sad si Suho. Nagpaalam na si Jukyung na hindi na siya magme-message kay Suho. Nag-goodbye na siya. Nag-goodbye na. Talagang, ayan na. Nag-goodbye na siya. For 1 year, nag-hold on. Alam mo, naiyak ako. For 1 year, nag-hold on siya kay Suho. Magbabago yung decision na mag-break sila. Nag-hold on siya na 1 year na talagang, siguro binubombard niya ng messages, hindi nagre-reply si Suho. So ngayon, it's time na nasa Namsan siya kasi pumunta siya ng Namsan, di ba? Nagpaalam na siya. Hindi nakakaiyak. May blood na babae. Wala pa naman akong tissue. Wait lang. A few moments later. Napaluha ako. Sino naman tong blonde na babae? Natrabaho na rin ata si Jukyung. Kursidada dito si Sujun. Ipakilala daw, introduce to siya kay Sujun. Kasi alam siguro nitong babae na to na friend niya si Sujun. Ba yan? Wala ba tong kamay? Magkakilala na tong babae at saka si Sujun. Trainee na si Sujun eh. So ayun, message niya si Sujun na makipag-date dito. 1 meal lang daw. Pagbigyan na to. Nag-reply na basa ng babae na, no, I detest your type. Ayaw niya daw sa ganyang klase babae. Diba? Kaartehan mo kasi, kaya nabuhusan ka. Arte-arte. Diyos Mariosep, kagandahan ba siya? Sino ba to? Nakakainis siya, kakairita. Tip, tip, tip. Again. Tip, 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 tip. Ano ba yun? Chichi, chichi. Chichi, chichi. Nakakairita. Alam ko lang may tawag na ako dito. Blanditang maldita. Blandita. Ayan. Blandita. Kasi bland ng baldita. Seriously? Blandita. Word for the day, blandita. Nag-iinuman sila. Yung mga magkakaibigan ng high school. Kikwento siya din sa babae na binabag siya dahil nga kay Sujun. Kinukulit siya lang. Kinukulit siguro ng babae makipag-date na si Sujun hindi mo. Kasi alam na magkaibigan sila eh. Hindi niya na ma-force
si Sojun na it's against his will. Pero nahihirapan siya. Kukwento siya. Himala, napansin ko di ba dito, napansin ko si Chorong at saka si Yimen magkatabi. Si Taewon at saka si Suha hindi magkatabi. Di ba usually nung high school sila, lagi silang di mapaghiwalay. Naghiwalay na sila. Single na si Taewon. Naghiwalay sila ni Suha. May announcement daw si Taewon. Ano kayang announcement daw? Tsaka nag-iba na rin yung hair ni Taewon, no? Yung paggupit siya. Mag-i-enlist sila. Si Taewon at saka si Ankyu sa army. May girlfriend na daw si Ankyu. Feeling ko, ang girlfriend niya nito yung classmate niya, yung katabi niya rin. lasing na si Jokyung. Diyos ko. Passed out na eh. Si Sojun. Tatanong si Sojun, bakit sinunupainom kay Jokyung na lasing. Ibig sabihin, 2 years na to na wala si Suho. Buti nga nandyan si Sojun kay Jokyung. Nagalit siya kasi nga daw kinukulit niya siya eh. Ang kulit ni Jokyung pagkalasing, no? Pinagtripan yung octopus. Ano ba yung gagawa? Pati laruan ng bata, Wala. Ang kulit ng lasing na to. Pinasa na ni Sojun. Ang kulit eh. Ay nako. Wala naman si Sojun. Nandiyan lang siya kabi ni Jokyung. Ito si Jokyung lasing. Kinukulit si Sojun na makipagkita kay Chen daw. Kahit isang beses lang. Mayaw na daw siya. Kasi nagiging mabigat yung pakikitungo sa kanya ni Chen kasi nga gustong gusto si Sojun. Ayaw naman ni Sojun na makipag-date kay Chen. Kaya ayan, pinapahirapan yung buhay ni Jokyung. Kaya desperate si Jokyung na kausapin to si Sojun na mapa-oo niya na makipag-date kay Chen. Sabi ni Jokyung hindi na naman daw hinahingi na maging boyfriend ni Chen si Sojun. Nagalit si Sojun kasi ayaw ni Sojun na lagi siyang kinukulit ni Jokyung na makipagkita doon kay Chen kasi naiinis siya. Ayaw niyang sinasabihan siya ni Jokyung na makipagkita sa ibang babae, meet sa ibang babae kasi naiinis daw siya. Sasabihin niya, ayan, tatapat na siya. Okay. Oh my God, magsasabi na siya. Wala, kinis niya. Nagkiss na. Lakta eh. May hangover. Lasing na lasing eh. Naalala niyo. Paano siya nakauwi? Kasi nga, di ba, magkasama sila umuwi. Hindi na siguro pinauwi rin ng nanay niya. Hindi na pinauwi ng nanay niya kasi nga, hinatid ni Sojun si Jokyung. Lasing na lasing, di ba? Yekyo na nag-recruit kay Sojun maging singer, maging trainee. Kaya siya siguro laging nandyan. May alam siguro yung tatay. May pagtingin si Sojun kay Jokyung. Uneasy si Jokyung eh. Makikita mo eh. Ayan, iniiwasan ni Jokyung si Sojun. About yesterday Gusto mo alala ni Sojun na kung may nangyari, nag-kiss ba talaga sila? Kung naalala niyo sila, sabi ni Sojun. Talaga nag-kiss nga talaga sila? Talaga sinisilip ko. Hindi naman lang. Pero sa tingin ko, hindi naman niya hahalikan yan si Joke. Kung ganyan lasing si Joke, yung hahalikan niya. Hindi naman. Siyempre gusto mong humalik sa babae, di ba? Yung may ulirat naman yung babae. Hindi yung lasing. Kasi hindi naman talaga maaalala yan. Hindi niya talaga naman pala kinis. Very good boy naman pala to si Sojun. Di ba? Hindi siya nag-take advantage kay Jukyo na lasing na halikan niya. And syempre siguro bilang respeto na rin sa Suho, di ba? Hinuhuli niya lang pala si Jukyo. Naalala ni Jukyo hindi sila nag-kiss. So, parang ginalo lang siya ni Sojun kung naalala niya o hindi. Nagiging awkward na para sa kanila dalawa. Kaya nagsabi na, nagpahapyaw na si Sojun. Na may sasabihin siya. Will tell you properly. Ibig sabihin, marirealize na dito ni Jokyung na talagang may gusto sa kanya si Sojun. Diba? Paisip siya eh. Hindi mo nag-iisip-isip na rin to. See, Sojun likes me. Diba? Akala niya itong joke pa eh. Hindi naman yung joke kasi diba kung maalala mo, nagsabi na naman sa kanya nagsabi na naman si Sojun sa kanya na may nagugusto niyang babae. Since when? Alam niya na. Pinuntan si Chorong eh. Hindi makapaniwala na nasabihan niya na si Jokyung. Di ba? At least Sojun may nasasabihan siya si Chorong. Tinuturoan ni Chorong kung paano magko-confess si Sojun kay Jokyung. Katuwa rin to si Chorong. Nakakatuwa rin ang buhay mo pag may ginuto kang kaibigan yung kay Chorong. Pinapractice nila kung paano niya sasabihin. Tinignan niya kung nag-skip yung heart ni Chorong eh. Gulat si Jokyung nakita niyang hinalikan ni Gowon si Juyong eh. Sabi niya mag-best friend naman daw. Naalala niya, ganun din sila ni Sojun eh. Nagtatrabaho na siya kay Selena. Trainee pala siya ni Selena. Si Suji. Iba na yung tsura ni Suji. Nakita si Suji at saka ni Jokyung. Maganda yung aura ng mukha ngayon ni Sojun, tinan mo. Parang at peace siya sa sarili niya. Hindi siya wala na siyang wala na ginikim-kim na galit. Sayang.
May chance na sana siya na mag-usap sila. Pero at least happy yung ano niya. Parang happy na siya. Eh, Suju naman wala sa wisyo eh. Parang mag-iintay to ng reply ni Jokyung eh. Diba? Para siyang high schooler eh. Pumayag si Jokyung na lumabas sila. Buti pa itong dalawang to, no? Talagang, ano na, walking down the aisle. Ito na naman kinakinasahan ko si Blandita. Yan naman. Bababa na lang, magpapamist pa. Grabe naman tong Blanditang to. Nakakairita talaga. Sarap kutusan eh. Parang yung si Simi dati. Ngayon meron na naman siyang bully. Si Blandita. Nakita ni Sujun na tinapon yung dala-dala pati bulaklak si Sujun para kay para kay Jokyo. Asus. May pa-flowers ang papa mo. Tinapon din ni Sujun yung sapatos. Alam niya kasi tinapon din ni Blandita yung sapatos eh. Para pulutin ni Jokyo eh. Hinila yung upuan. Hindi naman umupo dun si Jokyo. Gentleman sana si Sujun eh. Hindi naman pinansin ni Jokyo. You look pretty daw sabi niya. Hindi pa palagi, baliktad yung binabasa niya, yung menu. Uneasy si Jokyung. Alam niya na kasi na may gusto sa kanya si Sujun, kaya ganyan. Gusto niya confirmation siguro na talagang gano'n. Yun ang nararamdaman ni Sujun sa kanya. Yan, sabi ni Sujun, magiging na siya, straightforward na siya kay Jokyung. Ayan, sinabi niya, I like you Jokyung. Shocked ang lola mo. Kahit siguro in-expect niya talaga, shock pa rin siya. Kasi galing na kay Sujun eh. Sinabi na ni Sujun na may gusto talaga siya noon. Kaya lang may gusto si Jokyung kay diba? Kay Suho. Kaya kinip niya na lang yung secret niya. I'm begging you to see me a guy right now. Pero feeling ko ang magiging reply nito ni Jokyung hindi. Kay Sujun. Kaya lang pinipigilan siya ni Sujun eh mag-reply agad. Sway a little. Just once. Oh no! Ang naman Sujun, nangingi siya ng 3 dates siguro para ma-realize parang makita rin ni Jokyung yung pagka man side ni Sujun kung paano siya magiging boyfriend. Kaya siguro nanghihingi ng 3 dates para ma-realize niya kung talaga bang may gusto na rin siya or kampante lang siya na bilang kaibigan or okay siya maging boyfriend. Kaya siguro naghihingi siya ng 3 dates para ma-realize din ni Jokyung. Kasi wala na nga, alam naman ni Sujun na break na si Suho at saka si Jokyung. Kaya nakapag-confess na siya. Saka matagal-tagal na rin nag-iintay, di ba? Hindi ba palagay si Jokyung eh. Kinabagan nag-confess si Sujun kay Jokyung. Kinabagan si Jokyung. Kahit naman sino ako, mabibigla naman talaga eh. You were uncomfortable, sabi ni Sujun. Sinabi niya na may gusto siya. Gusto niya na maging nervous si Jokyung pag around sa kanya. Pag nandyan siya. Pero feeling ko parang gusto nung sumagot ni Jokyung na ayaw niya. Naalala yung sinabi niya. I'm begging you to see me as a guy. Sway a little, just once. Tinignan niya yung picture ng graduation nila ata. Kaya lang parang hindi pa makaget over to si Jokyung kay Suho. Si Suho pa rin ang laman ng puso niya. Parang feeling ko yan pa rin. May box. Ayan, yung mga binigay ni Suho sa kanya. Tinago niya pa yung scarf, yung hair clip, yung necklace, saka yung doll na maliit, yung bag charm. Tinago niya pa. Hindi ibig sabihin talaga, si Suho pa rin ang mahal niya. Nag-confess na si Sujun pero si Suho pa rin nasa isip niya. Mahal niya pa rin. Si Suho pa rin. Si Suho pa rin ang nasa puso niya. Aba? Magpo-propose si Mr. Han. Ito yung maganda sa pamilya ni Jokyung, no? Tingnan mo sila. Nagtutulungan. Kahit minsan nagbabangayan Talagang support talaga sila kung support Grabe yung support system nila. Chismosa din yung nanay. Kaya nga surprise proposal Sabihin ba naman kay Kyung? Oh, first no. Nalala yung sinabi ni Suho na on the first no, I'm going to Namsan and make a wish hoping that you'll remember me. Nagpunta siya ng Namsan. Hindi ibig sabihin talaga na sa at the back of her mind and sa anuhan ng puso niya, si Suho pa rin talaga. Kasi bakit ka naman pupunta pa dyan? Hindi ka naman nag-expect na makikita mo yung boyfriend mo, yung ex mo pala. Diba? Somehow, talaga ang iniisip niya, makikita niya pa siya, masakit yung tiyan niya. May nakita, sino si Suho? Sinundan niya. Tinawag niya. Hindi naman. Kilala ko to. Nasa extraordinary to. Pareho sila. My girlfriend likes strawberries. Parang siya, di ba? Nalala niya si Suho. Si Suho pa rin talaga. Si Suho pa rin ang nasa isip niya. Feeling ko, nag-iintay din siya. No? Iintay niya rin si Suho. Waiting si Jokyung kay Suho. Nasa Namsan pa rin siya. Nahulog yung wallet niya. Pagkuha niya ng cellphone. Naiwanan Bumalik.
Bumalik si Jokyung sa taas. Hanapin niya yung wallet niya kasi di ba naiwan doon sa upuan na nalaglag nung pagkuha niya ng cellphone niya. O yun, nakita niya na. Oh my God! Si Suho! Oh! Oh my God! Nagkita sila! Oh, di kaya pangarap nila lang naman. Baka iniisip niya lang. Si Suho nga? Yes! Napaano pa siya ng eyes niya eh. Si Suho nga. Kala niya siguro namamalikmata lang siya. So, yung mata ni Suho, no? Kita yung talagang ng gilid yung luha niya. Hindi niya rin na-expect siguro na makikita niya si Jokyung. Oo, pumunta agad daw siya. Diba? And here you are. Talaga naman. Oh, uyok si Suho. Siguro talagang natuwa siya na nakita niya si Jokyung. Hindi niya rin siguro ina-expect na pagpunta niya nandiyan talaga si Pero 'di ba? Destiny na magkita talaga sila. Pero yung kanina nakita niya kahawig ni Suho, bakit ganun parang hinabol niya pa? Cause I missed you. Naghiwalay na daw sila. Umiyok si Suho. Bakit mo mapamimiss? I still missed you. Oh my God. I missed you so much. Ako din na-miss din kita. Sabihin mo na kasi, na-miss mo rin siya. Grabe, nagtatago pa ng feelings eh. I haven't missed you at all. Maniwala naman ako. Nagulat si Suho. Oh my God! Anong nangyari? Nakita na sila. Alam ko na kung bakit ganun. Defensive mechanism niya lang na ayaw niya ipahalata na na-excite din siya. Parang ako, na-excite na nakita ko si Suho, di ba? What more siya, na-excite din siya na nakita niya si Suho, di ba? Lahat tayo na-excite. Chukyong! Ayan, sinabi ng kapatid na dumating na daw si Suho. Nagulat si Sojin kasi hindi niya alam. Oh, di ba? Ngayon pa talaga dumating kung kailan siya nag-confess. Ano kaya ang mangyayari? Tinawagan niya si Suho, hindi niya makakausap. Busy-busy kakahabol kay Jokyong. Masakit yung laging tiyan niya. May something sa tiyan niya. May sakit ba siya? Diba? Talaga love. Love is love. Kahit anong gawin mo, love pa rin ang lalabas. Parang iba yung tsura ng Suho. Parang iba yung dating niya. Lalaking na hindi mo intindihan. Siguro kasi 2 years na lumipas, no? Nag-iba na nasa, ang sarap-sarap man alagaan ka ni Suho. Bakit nandiyan pa daw? I'm not going anywhere. Sige dyan, dumikit ka lang. Like a bubble gum. Nag-aalala siya kay Jokyung. Constipated lang pala kaya sumasakit yung tiyan. My goodness. For the first time na nakita sila, ganyan pa magiging scene nila. Constipated si Jokyung. Maglalasing. Umiinom. Kaya siya constipated ganun. Oops. Pero feeling ko happy rin siya na nakita niya si Suho. Ikaw ba naman makita mo si Suho na ganyan na itsura eh. Kahit naman sino, no? Tatakasan niya ata to eh. Si Jaekyung. Jokyung ang Jaekyung, hindi si Jaekyung. From the start. Orchestrated kasi. Pagdating ni Suho, dumiretso agad siya ng Namsan bago siya pumunta ng bahay muna. Yung damit pala, yung hinabol ni Jokyung. So, ibig sabihin, nandiyan si Jokyung kanina, nandiyan na rin siya. Found it. If you found it nga, na-found mo nga nakita mo nga si Suho. Yung niya, surprise na nakita niya. Hindi siya makapaniwala. Na pagpunta niya na Namsan si Jokyung na makikita niya agad. So, kung ngayon yung look ni Suho, yung naka-side yung niya, bangs niya. Ang gwapo. Again. Ang gwapo talaga. Wala lang akong masabi, gwapo. Girlfriend pa rin, nakasave pa rin ang number ni Jokyung as girlfriend. Lee Suho na lang, hindi na boyfriend. Pangalan na lang ni Suho. Samantalang yung isa girlfriend pa rin nakasave yung niya. So, ibig sabihin, for 1 year, hindi niya kinontak si Jokyung. Nagkita na niya magkaibigan. Pero parang yung confession ni Sojun, kung kailan siya nag-confess, saka dumating si Suho naman. Talagang siguro hindi talaga sila destined para sa isa't isa. In another lifetime siguro dun sila. Pero destined talaga si Suho at saka si Jokyung magkita talaga. Na sila talaga. Ito yung galing siya ng Namsan. Last year yun. Hindi mapakakali si Jokyung yung nakita niya kasi Suho. Oops! Huh? Coincidence, pero nandiyan siya sa tapat ng bahay na Jokyung. Ay, si Suho. Nangungulit. Nagpapapansin. Diba? Sinusuyo-suyo niya ngayon si Jokyung. Nangungulit na siya. Gusto niya magkabalikan silang dalawa. Tataka rin siya bakit daw kasi hindi kumontak. Tapos ngayon magpapakita sa kanya. Humingi ng mainom. Di binigyan niya mainom. Concerned siya.
na hindi pa kumakain si Jukyo. Pinapaulit-ulit pinapagawa sa buhok para lang magtagal siya. Nire-remind yun tungkol sa 3 dates nila. Daw mag-date na sila. Sinabi ko na meet niya na si Suho daw, sabi ni Sujun. Pero feeling ko parang naalog na naman ang mundo ni Sujun nga. Kasi nga dumating na si Suho eh. Kaya talagang papaspasan niya rin yung date nito eh. 'Di ba 3 dates sila ang hinihingi niya. And paano nandiyan na si Suho? Di lalo siyang mahihirapan na naman. Ayun si Suho oh. Feeling ko pa nila niya ng pagkain si Jokyung. Kasi 'di ba kanina napansin niya na hindi daw kumakain. Ito oh, ayan oh. Wala na si Jokyung kasama si Sujun, lumabas na eh. Hindi sila nagkita. Nasa skating rink nag-date niyung dalawa. First date nilang dalawa, skating rink. Ay, naku, Sujun. Siguro kung walang Suho, pwedeng ikaw. Kaya lang talagang wala eh. Pero nag-enjoy naman si Jukyoung no, sa company ni Sujun. Siguro kung walang talagang Suho, hindi naging si Suho at saka si Jukyoung, pwedeng si Sujun no. Pero ngayon, tingin ko hindi sila magiging sila. Syempre, 'di ba? Awkward naman na ex-boyfriend mo tapos yung friend and magiging boyfriend mo ulit. Friend ni Suho, 'di ba? Parang naman yun, nakaka-awkward naman. Diba? Pero masaya siya kasama si Pero lang, as a friend lang siguro. Part lang ni komportable si yung na part ni Sujun na magkaibigan lang sila. Naalala niya yung si Suho, nilagyan siya ng band-aid sa tuhod niya, di ba dati, yung siya, dapa. Ayaw niya. Syempre, si Suho pa rin. Ibig sabihin, kasama niya si Sujun, pero si Suho ang naiisip. Feeling ko dito, parang ninanamnam niya na yung time na magkasama si Jukyoung at saka siya. Kasi alam niyang bumalik na si Suho. Syempre, alam niyang sa nararamdaman niya, mahal pa rin talaga ni Jukyoung si Suho. Kahit hindi niya sabihin, nararamdaman niya eh. Saka si Suho ganun din eh. Yung earrings parang na lang yun, mas magre-remind sa kanya kay Jukyoung na nagkasama sila ng isang date. Kaya si Sujun pinipili ng earrings, pinabayaran kay Jukyoung yung earrings para at least siguro yun ang maging remembrance niya. Parang nagka-create na rin ng memory si Sujun. Bumalik umupo doon sa Prince Comics nag-iintay si Sujun si Suho kay Jukyoung sa pinagsusulat niya dun sa wall sa Prince Comics. After all this, you want to break up? You jerk. you jerk. Sabi niya, I hope you get constipated. Hindi naman si Suho ang naging constipated. Si Jukyoung ang naging constipated. Kaka-stress out niya siguro. Stress out siya sa kakaisip kay Suho. Diba? Ito na, na-realize na ni Sujun. I'm using my wish. Hinag niya si Jukyoung. No reply si Jukyoung. Kung may gusto na rin sa kanya na develop na rin si Jukyoung, hahag din siya, i-hug back siya. Oh my God, nakita ni Suho, nahinag niya si Jukyoung. Oo. Mas lalo niya pang hinigpitan yung yakap. Kasi, kaya ganun ang ginawa niya. Kasi alam niya, hindi na mangyayari yun. Pareho pa rin kasi nararamdaman ni Jukyoung at saka ni Suho. Alam ni Sujun na same pa rin na nararamdaman ng isa't isa. So, ayan, end na ng episode 15. So, itong episode 15 is talagang nakalaan kay Sujun para mag-come to terms siya doon sa nararamdaman niya, yung maisabihin niya na kay Jukyoung yung nararamdaman niya. And then talagang, yung maranasan niya ang mag-date sila ni Jukyoung. And then para siguro ma-realize din, sabi ni Sujun kay Jukyoung, 'di ba, nung sinabi niya, sway a little, 'di ba? Ayun. Kaya talagang, pero in the end, si Suho pa rin at saka si Jukyoung pa rin, same pa rin yung nararamdaman. Kaya ganun si Sujun. For the very last time, niyakap niya si Jukyoung para, 'di ba, ma-feel niya na nag-effort siya lahat-lahat, binuhos niya na yung effort niya lahat-lahat, pero tali pa rin talaga, alam niya, kahit di sabihin ni Jukyoung ayaw niya yung, parang basta din siya, kasi iniintay niya rin siguro na basta din siya ni Jukyoung, diba,
para makamove on siya. Pero ini-stop niya lagi pag magsasalita na si Jokyung kasi gusto niya rin yung sana yung chance na ma-prove niya kay Jokyung. Sabi niya, see me as a man, as a guy, di ba? Pero dumating ito si Suho kasi dumating ulit kaya naalog ulit yung mundo niya. 'Di ba? Yung paano niya sasabihin, first date pa lang dumating na si Suho, 'di ba? First date pa lang nung ginawa nila ni Jokyung. Pero feeling ko, 'yon. Si Jokyung at saka si Suho pareho pa rin ng nararamdaman nila. Although ito si Suho, sinusuyo si Jokyung. Si Jokyung naman nagpapasuyo kasi nga nainis siya, 'di ba? Nainis siya na birinikan siya ni Suho na pwede naman siya magantay. Ayan. So, tingnan natin sa episode 16 kung anong mangyayari. So, one last episode and then dito sa episode na to, naka-concentrate kay Sojun kung paano niya sabihin yung kanyang nararamdaman kay Jokyung. So, I feel bad for Sojun. Kasi, syempre, di ba, kung ikaw naman talagang may minamahal ka tapos hindi man ma-reciprocate yung pagmamahal mo, parang ang sakit-sakit noon, di ba? One-sided love. Sabi nga one-sided love. Hindi talaga mag-bloom yung mag-bloom yung relationship ni kung magkaka-relationship man si Sojun at saka si Jokyung kasi nga nandiyan na si Suho, dumating na si Suho, and then syempre ang sagwa naman ng tingnan ex-girlfriend ng best friend mo, okay, di ba? Magiging kayo, pero hindi pa rin. So, tingnan natin sa 16 kung sino talaga ang endgame ni Jokyung. Okay, see you. Sabi ko nga lagi, sit back, have fun and enjoy. See you on my next vlog. Bye.